Saksi ang madilim na langit sa aking panunumpa. Sa loob ng 2 taon mula ngayon, makikita ko ang aking sarili na nakatayo sa rurok ng tagumpay, habang ang mga taong kumuha ng lahat sa akin ay gagapang sa putikan ng sarili nilang kahihiyan. Hindi ko kailangan ng armas para pumatay. Ang aking tagumpay ang magiging pinakamalupit na parusa para sa kanilang kataksilan. Isang matamis na paghihiganti na hindi idadaan sa sigaw, kundi sa isang malamig na ngiti na tatapos sa kanilang imperyo. Sa bawat patak ng pawis at talino na ibinuhos ko sa tatak na ito, sisiguraduhin kong wala silang matitikman kahit isang hibla ng ginhawa. Ang aking pananahimik ay hindi tanda ng pagsuko, kundi ang paghahalata ng isang bitag na walang sinuman sa kanila ang makakatakas. Tila isang malupit na biro ng tadhana ang marinig ang boses na minsan kong itinuring na langit. Ngunit ngayon ay mas mabaho pa sa imburnal. Kahit anong ganda ng suot niya ngayong gabi, amoy pawis pa rin siya ng isang mananahi. Gabriel, babe, sigurado ka bang mapapapirma mo ang babaeng iyan? Baka biglang mag-inarte at masira ang plano natin sa kumpanya. Isang maikling tawa ang sumunod ang tawa ng asawa kong si Gabriel Mendoza. Don't worry, Bianca. Si Elena pa. Gagawin niyan ang lahat para sa akin. She's too stupid and too in love to even read the fine print. Pagkatapos niyang pumirma, sa atin na ang Casa Elena. At siya pwede na nating itapon sa kung saang sulok ng probinsya. Nakatayo ako sa likod ng malalaking haligi ng garden sa Manila Hotel. Sapat lang ang distansya para hindi makita, pero sapat din para madurog ang huling piraso ng aking puso. 6 na taon kong isinakripisyo ang aking pangalan, ang aking sining at ang aking kalusugan para itaguyod ang pangarap ng lalaking ito. Ngunit sa gabing ito, sa aming ika-6 na anibersaryo, ang tanging regalo niya sa akin ay isang kutsilyo sa likod. Huminga ako ng malalim, walang luhang pumatak. Sa halip, naramdaman ko ang unti-unting pagtigas ng aking dugo, na tila nagiging yelo sa aking mga ugat. Inayos ko ang aking buhok at ang suot kong pulang terno, ang huling obra maestra na dinesenyo ko sa ilalim ng pangalang Mendoza. Elena, iha, nahanap din kita. Ang boses ni Doña Teresa, ang aking biyenan, ay pumailan lang sa hangin. Lumapit siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kasakiman na itinatago ng mamahaling alhas. The investors are waiting. Bakit ka ba nagtatago rito? Halika na sa loob. Kailangan na nating tapusin ang expansion papers ng kumpanya. This is for Gabriel's future, for the family. You want to be a good wife, right? Of course, Mama. Tugon ko. Ang aking boses ay patag, walang emosyon, parang isang dagat bago ang pananalasa ng tsunami. Gagawin ko ang lahat para sa pamilyang ito. Good. Bilisan mo, dahil 10 minuto na lang at magsisimula na ang formal na pirmahan sa harap ng mga media. Dagdag pa niya bago ako hinila papasok sa ballroom. Habang naglalakad kami, nakita ko si Gabriel na lumapit sa akin. May hawak siyang baso ng wine at ang kanyang ngiti ay tila perpekto, isang maskara na kayang linlangin ang buong mundo. Inakbayan niya ako. Isang kilos na dati-rati ay nagbibigay sa akin ng init. Pero ngayon ay tila pagyakap ng isang ahas. Happy anniversary, love. Bulong niya. May mga papers lang tayong kailangang ayusin para sa investment ni Kara sa kumpanya. Just sign it quickly so we can celebrate. Okay? Tiningnan ko siya sa mga mata. Nakita ko ang kawalan ng konsensya. Nakita ko ang isang predator na akala ay nakuha na ang kanyang huli. Sigurado ka bang ito ang gusto mo, Gabriel? Na pumirma ako. Yes, love. This is the only way to protect what we built. Sagot niya ng walang kukurap-kurap. Ang oras ay tumatakbo. Sa entablado, ang host ay nagsimula ng magsalita. Ang mga kamera ay nakatutok sa amin. Ang presyur mula sa mga investor, ang mapang-aping tingin ni Doña Teresa, at ang mapanlinlang na haplos ni Gabriel, lahat ito ay tila isang malaking pader na gustong gumuho sa ibabaw ko. Kinuha ko ang ballpen, ang aking kamay ay hindi nanginginig. Sa katunayan, ito ang pinakamatatag na sandali sa aking buhay. Binuklat ko ang huling pahina ng kontrata. Alam ko ang bawat salita rito dahil ako ang gumawa ng orihinal na draft.
bago nila ito palitan ng mga mapanirang sugnay. Hindi nila alam na bago ako lumabas ng garden, tinawagan ko ang aking dating abogado. Isang maliit na pagbabago sa pirma, isang maling petsa na itatapat sa isang batas na kamakailan lang ay naamyendahan. At ang lahat ng dokumentong ito ay magiging basura sa korte, ngunit magbibigay sa akin ng kontrol sa lahat ng bank accounts ng kumpanya sa loob ng susunod na 48 oras. Pinirmahan ko ito, mabilis, selyado. Thank you, Elena. You're the best. Ani Gabriel habang mabilis na kinukuha ang papel. Tila natatakot na baka bawiin ko pa. Hindi niya napansin ang bahagyang pagngisi sa sulok ng aking mga labi. Eksaktong pagkatapos ng pirmahan, lumapit si Bianca. Nakasuot siya ng asul na gown na labis na kumikinang sa ilalim ng chandelier. Ngunit hindi ang gown ang kumuha ng aking pansin. Ito ang kwintas na nakasabit sa kanyang leeg. Ang kwintas na gawa sa tanso at perlas ang tanging pamana ng aking namayapang ina, na sinabi ni Gabriel na nawala raw sa vault noong nakaraang buwan. Ang bawat hibla ng aking pagkatao ay gustong sumigaw, gustong sumugod at bawiin ang pag-aari ko, pero nanatili akong nakatayo. Pinanood ko kung paano humilig si Bianca sa braso ng aking asawa, sa harap mismo ng aking mga mata, habang ang aking biyenan ay tumatawa kasama ang mga mayayamang kaibigan nito. Beautiful necklace, Bianca. Malamig kong sabi. Nagulat siya, hinawakan ng kwintas at tumingin kay Gabriel. Oh, thank you, Elena. Gift ito sa akin ng isang special someone. Sabi niya, mas bagay daw ito sa akin kaysa sa dating may-ari na hindi naman marunong magpahalaga sa alahas. Tumingin ako kay Gabriel, na ngayon ay hindi makatingin sa akin ng diretsyo. I agree. Bagay na bagay sa'yo ang mga bagay na ninakaw lang, Bianca. Dahil tulad ng kwintas na iyan, ang lahat ng hiram na ningning ay nawawala rin pagdating ng bukang liwayway. Bago pa man sila makasagot, tinalikuran ko na sila. Lumakad ako palabas ng ballroom nang hindi lumilingon. Sa aking bulsa, naramdaman ko ang pag-vibrate ng aking cellphone. Isang text mula sa aking private investigator. The assets are ready for transfer. The car is waiting at the back entrance. Car is already with Tita Rosalinda's men. We need to move now, Elena. Huminto ako sa tapat ng malaking salamin sa lobby. Pinahid ko ang isang bahid ng lipstick sa aking pisngi. Ang Elena na pumasok sa hotel na ito bilang isang biktima ay wala na. Ang Elena na lalabas sa pintuang ito ay ang babaeng sisira sa lahat ng pangarap ng mga Mendoza. Magsisimula na ang tunay na laro. At sa larong ito, ako ang may hawak ng lahat ng alas. Hindi kailanman naging kasing lamig ng umagang ito ang sikat ng araw na tumatama sa aking mukha. Sa loob ng silid na ito, kung saan 6 na taon kong pinagsilbihan ang isang lalaking, hindi naman ako pinahalagahan. Tanging ang katahimikan na lang ang natitira. Ang bawat paghinga ko ay tila may kasamang bubog, masakit, matalim. Pero nagpapaalala sa akin na buhay pa ako. Nakatayo ako sa harap ng salamin habang hinihigpitan ang butones ng aking blusa. Walang bakas ng puyat o pag-iyak sa aking mga mata. Ang tanging naroon ay ang apoy ng isang desisyong hindi na mababali pa. Bumukas ang pinto ng walang katok. Pumasok si Doña Teresa, ang aking biyenan, na tila ba pag-aari niya ang bawat pulgada ng hangin sa paligid. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkukunwari, ang uri ng ngiti na ginagamit niya kapag may kailangan siyang makuha. Elena, bakit hindi ka pa bumababa para sa almusal? Gabriel is already at the office. Marami silang inaayos ni Bianca para sa press release ng merger nyo. Aniya habang sinusuri ang aking hitsura mula ulo hanggang paa. At bakit mukhang handa ka nang umalis? You should stay here. May mga documents pa na kailangang ayusin si Paulo para sa audit ng kumpanya. Tumingin ako sa kanya sa pamamagitan ng salamin. Tapos na ako sa mga papeles. Mama, I gave them everything they wanted last night. Didn't I? Lumapit siya sa akin at hinawakan ang aking balikat. Ang kanyang mga kuko ay bumaon ng bahagya sa aking balat. Isang babalang nakabalot sa malambot na tinig. Elena, remember your place. Huwag kang masyadong mataas. You were just a struggling designer when Gabriel found you. Pinatira ka namin sa mansyong ito, binihisan, at binigyan ng pangalan. You owe us your life. Utang na loob mo sa pamilyang Mendoza,
kung nasaan ka man ngayon. Kaya kung may ipapagawa kami sa'yo, gawin mo nang walang reklamo. Sa loob-loob ko, gusto kong tumawa. Utang na loob. Ang Casa Elena ang nagbayad sa lahat ng utang sa sugal ni Paulo. Ang aking mga disenyo ang nagligtas sa kumpanyang ito noong malapit na silang mabangkarote. Ako ang nagbigay ng dangal sa kanilang pangalan. Habang sila ay walang ginawa kundi bawiin ang lahat ng mayroon ako, naiintindihan ko, Mama, sagot ko nang may kasamang tipid ng ngiti. Hinding-hindi ko makakalimutan ang lahat ng ginawa niyo sa akin. Nang lumabas siya ng silid, agad akong pumunta sa study room ni Gabriel. Gamit ang master key na matagal ko nang itinago, binuksan ko ang kanyang file cabinet. Doon ko natuklasan ang mas masahol na katotohanan. Hindi lang pala ang brand ko ang kukunin nila. May mga dokumento roon na nagpapakita na ang lahat ng maling transaksyon ni Paulo, ang mga nakaw na pondo at peking invoice ay nakapangalan sa akin bilang creative director. Pinaplano nilang gawin akong panakipbutas. Kapag sumabog ang iskandalo ng kumpanya, ako ang makukulong habang sila ay malayang magpapakasasa sa pera kasama si Bianca. Ang kakapal ng mukha niyo. Bulong ko habang mabilis na kinukunan ng larawan ang bawat pahina gamit ang aking cellphone. Biglang tumunog ang aking telepono. Isang tawag mula kay Liza Ramos, ang itinuturing kong kapatid. Sinagot ko ito kahit alam kong ang bawat salita niya ay lason. Elena Bess, are you okay? I heard about the party last night. Gosh, Gabriel and Bianca. I can't believe them. Gusto mo bang puntahan kita riyan? I'm here for you. Alam mo yan. Wika ni Liza, ang boses ay puno ng peking pag-aalala. I'm fine, Liza. Actually, I was about to call you. I left some important sketches in my old studio. Can you check them for me, tanong ko? Sinusubukan ng kanyang katapatan. Oh, no! About those sketches. Elena, actually, pinakuha na sila ni Gabriel kanina. Sabi niya, Bianca needs to review them for the next collection. You know, for the good of the company. Mabilis niyang sagot. Doon ay nakumpirma ko na ang lahat. Pati si Liza ay nasa panig na nila. Ang lahat ng taong pinagkatiwalaan ko ay tila mga anay na unti-unting kinakain ang pundasyon ng aking buhay. I see. Salamat, Liza. You're a real friend, sabi ko bago ibaba ang telepono. Hindi na ako nag-aksaya ng panahon. Kinuha ko ang bag na naglalaman ng mga pasaporte namin ni Cara. Nag-book ako ng flight patungong Cebu gamit ang pangalan ng aking yaya upang hindi ako matrace sa computer system ni Gabriel. Bago kami lumabas ng mansyon, dumaan ako sa bangko, sa loob ng opisina ng manager na matagal ko ng kliyente. Mabilis kong nilagdaan ang mga papeles para sa liquid assets transfer. Ang lahat ng kinita ng Casa Elena sa huling 2 quarter na nakalagay sa isang joint account na ako lang ang may access sa security code, ay inilipat ko sa isang trust fund na nakapangalan kay Cara at Rosalinda Villanueva. Is everything settled? Mrs. Mendoza. Tanong ng bank manager. Yes, and please, call me Elena Villanueva from now on. Sagot ko nang may pinalidad. Habang lula ng taxi patungong airport, tiningnan ko ang mansyon sa huling pagkakataon. Isang magandang hawla na gawa sa ginto, pero puno ng kabulukan sa loob. Hindi alam ng mga Mendoza. Ang dokumentong pinirmahan ko kagabi ay may kalakip na sugnay na nagpapawalang bisa sa anumang transfer of rights kung mapapatunayang may naganap na moral turpitude o panluloko sa panig ng mga tumatanggap. At ang pinakamatindi, ang petsang inilagay ko ay ang petsa, kung kailan opisyal nang nag-file ng bankruptcy ang isa sa kanilang mga shell company. Sa madaling salita, ang pinirmahan nila ay hindi ang pag-aari ng Casa Elena, kundi ang pag-ako sa lahat ng utang ng kumpanyang iyon. Nasa gitna na kami ng biyahe nang makatanggap ako ng sunod-sunod na tawag. Mula kay Gabriel, hindi ko sinagot. Hinayaan ko lang na mag-ingay ang telepono hanggang sa mamatay ito. Pagdating sa airport, kinuha ko ang SIM card at itinapon ito sa basurahan. Mama, where are we going? Tanong ng maliit kong si Cara, habang hila-hila ang kanyang paboritong manika. Sa isang lugar kung saan wala nang sasaktan sa atin. Anak, magsisimula tayo ng bago. Sagot ko habang hinahalikan ng kanyang no. Samantala,
sa opisina ng mga Mendoza sa Makati. Ang katahimikan ay nabasag ng isang malakas na sigaw. Anong ibig mong sabihin na hindi valid ang kontrata? Bulyaw ni Gabriel sa kanyang abogado. Ang abogado ay pawis na pawis habang tinitingnan ang mga papel. Sir, ang pirma ni Ma'am Elena. May kasama itong maliit na marka na ginagamit sa mga legal disputes para sabihing pinilit lang siya. At ang petsa. Sir, ang petsang ito ay ang araw na lumabas ang utos ng korte tungkol sa utang ni Paulo. Sa ilalim ng batas, ang pinirmahan nyo ay ang kasunduan na babayaran nyo ang lahat ng creditors gamit ang inyong personal na ari-arian, hindi ang Casa Elena. Ang mukha ni Gabriel ay nagbago mula sa galit patungo sa takot. Nasaan si Elena? Hanapin niyo siya. Sir, Carr, wala na po siya sa mansyon. At ang lahat ng pondo sa operating account ng Casa Elena, zero na po ang balanse. Nalinis na niya ang lahat bago pa man tayo makapunta sa bangko. Napaupo si Gabriel sa kanyang upuan. Ang kanyang mundo ay unti-unting gumuho habang napagtatanto niyang ang babaeng itinuring niyang tanga ay siyang gagamit ng sarili nilang kasakiman upang ubusin sila. Ang malamig na hangin sa loob ng Ninoy Aquino International Airport ay hindi sapat para palamigin ang nagpupuyos kong damdamin. Hawak ko ng mahigpit ang kamay ni Cara habang naglalakad kami patungo sa boarding gate. Bawat anunsyo sa speaker tungkol sa mga paalis na flight ay tila isang kumpas ng orasan na nagmamarka sa aking kalayaan. Ngunit sa likod ng aking isipan, alam kong hindi hahayaan ng mga Mendoza na makaalis ako ng ganoon kadali. Hindi dahil mahal nila ako, kundi dahil kailangan nila ang aking pirma para ayusin ang gulo na sila rin ang gumawa. Elena, tumigil ka. Isang boses ang bumasag sa katahimikan ng VIP lounge. Hindi ko kailangang lumingon para malaman kung sino iyon. Ang boses ni Gabriel ay puno ng hingal at galit. Huminto ako at dahan-dahang humarap sa kanya. Kasunod niya ang 2 bodyguards ng pamilya. Ang kanilang mga mukha ay seryoso at tila handang gumamit ng dahas. You think you can just walk away after what you did in the office? Bulyaw ni Gabriel nang makalapit siya. Ang kanyang mamahaling suit ay gusot na at ang kanyang mga mata ay nanlilisik. You tricked me, Elena, iyong dokumentong pinirmahan mo. It's a trap. Pinagmukha mo kaming tanga sa harap ng mga investors. Tumingin ako sa kanya ng diretso, walang bakas ng takot. Hindi ko kayo pinagmukhang tanga. Gabriel, ipinakita ko lang sa inyo ang salamin ng sarili ninyong kasakiman. Pinirmahan ko ang ibinigay nyo. Ang problema, masyado kayong naging kampante sa akala ninyong kahinaan ko. Kaya hindi nyo binasa ang bawat pahina. You ungrateful woman, isang matinis na boses ang sumunod. Si Doña Teresa, ang aking biyanan, ay mabilis na naglalakad palapit sa amin. Ang kanyang mukha ay pulang-pula sa galit. Binigyan ka namin ng lahat. Ganito mo ba susuklian ang utang na loob mo sa amin? Ibigay mo sa amin ang control sa bank accounts. Ngayon din, if you don't, I will make sure you rot in jail for kidnapping my granddaughter. Naramdaman ko ang panginginig ng kamay ni Cara. Hinila ko siya sa aking likuran. Kidnapping, I am her mother, mama. At tungkol sa utang na loob, binayaran ko na iyan ng sobra-sobra sa 6 na taon na kinuha nyo ang bawat sentimo ng pinaghirapan ko para pambayad sa luho nyo at sa mga utang sa sugal ni Paulo. Ngayon, patas na tayo. Lumapit si Gabriel at hinawakan ang aking braso ng marahas. Hindi ka aalis dito, Elena. Sumama ka sa amin o kukunin ko si Cara sa'yo ng pilit. You have no choice. Bianca is already at the press conference and we need to fix the legal mess you made before it goes public. Bago pa man siya makagawa ng susunod na kilos. 3 lalaking nakabarong ang lumitaw sa aking gilid. Sila ang mga tauhan ni Tita Rosalinda mula sa Cebu, mga dating sundalo, na ngayon ay nagtatrabaho sa kanyang security firm. Ang tunog ng kanilang sabay-sabay na paghakbang ay nagbigay ng malinaw na mensahe. Pitawan mo ang alaga namin, sabi ng isa sa kanila sa mahinahon, pero mapanganib na tinig. Napilitang bumitaw si Gabriel. Ang kanyang mukha ay napalitan ng pagkabigla. Sino ang mga ito, Elena? Anong ibig sabihin nito? Sila ang mga taong tunay na nagmamahal sa akin. Gabriel, ang pamilyang hindi tumitingin sa akin bilang isang kagamitan
o isang ATM machine? Sagot ko habang inaayos ang aking damit. Huwag mo na akong susubukan, panghawakan muli, mula sa sandaling ito. Ang tanging paraan para makausap mo ako ay sa pamamagitan ng aking mga abogado. You will regret this. Elena, sigaw ni Doña Teresa, habang pinapanood kaming maglakad palayo. Wala kang mapupuntahan. Sisirain namin ang pangalan mo sa buong bansa. You are nothing without the Mendoza name. Hindi ko na sila nilingon. Nagpatuloy ako sa paglalakad. Bawat hakbang ay tila pagtatapon ng isang mabigat na pasanin. Pagdating namin sa tapat ng boarding gate, ang mga tauhan ni Tita Rosalinda ay nanatili sa labas para matiyak na walang susunod sa amin. Naupo ako sa isa sa mga silya sa waiting area. Sinusubukang pakalmahin ang tibok ng aking puso. Ngunit ang sandaling katahimikan ay agad na naputol nang mapatingin ang mga tao sa malaking telebisyon na nakasabit sa itaas. Isang breaking news ang lumabas. Ang mukha ni Bianca Salazar ay nasa screen, nakasuot ng isang puting suit, mukhang matagumpay at inosente. Live tayo ngayon dito sa Makati para sa anunsyo ng pamilya Mendoza, sabi ng reporter. Opisyal na itinalaga si Miss Bianca Salazar bilang bagong Creative Director at Chief Executive Officer ng Casa Elena. Ayon sa pahayag, ang dating designer na si Elena Villanueva ay nag-resign dahil sa mga personal na dahilan at kinakaharap na alegasyon ng fraud sa loob ng kumpanya. Nagpatuloy ang balita. Sa kanyang maikling talumpati, sinabi ni Bianca na ang bagong koleksyon ng Casa Elena ay hango sa kanyang sariling mga disenyo na ninakaw umano ni Elena. Sa kanya noong sila ay nagsisimula pa lamang, napatitig ako sa screen, ang aking mga sketches, ang aking mga pangarap, ang bawat disenyo na ibinuhos ko ang aking kaluluwa, lahat iyon ay ipinangalandakan ni Bianca bilang kanya sa harap ng buong mundo. At ang mas masakit, ginawa nilang kriminal ang biktima. Naramdaman ko ang paglamig ng aking mga kamay. Ngunit sa halip na maiyak, isang malamig na puot ang namuo sa aking dibdib. Tumingin ako sa screen, diretso sa mga mata ni Bianca, na tila ba nakikita niya ako. Sige, Bianca. Bulong ko sa sarili ko habang naririnig ang huling anunsyo para sa aming flight. Isuot mo ang korona na ninakaw mo. Ngunit tandaan mo, ito ako ang nagtanim ng mga rosas na iyan, at sisiguraduhin kong ang bawat tinik nito ay babaon sa iyo kapag oras na para bawiin ko ang lahat. Tumayo ako, kinuha ang bag ni Cara, at pumasok sa loob ng eroplano. Habang umaangat ang sasakyang panghimpapawid, iniwan ko ang Manila na puno ng kasinungalingan. Dala ang isang munting apoy na balang araw ay susunog sa buong imperyo ng mga Mendoza. Sinalubong kami ng amoy ng alat at sariwang hangin pagkababa namin ng eroplano sa Mactan. Malayo ito sa amoy ng polusyon at peking pabango ng mga socialites sa Makati. Sa bawat paghinga ko, tila unti-unting nalilinis ang aking mga baga mula sa lason na iniwan ng mga Mendoza. Hawak ko ang maliit na kamay ni Cara habang papalabas kami ng airport. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, hindi ako lilingon sa likod dahil sa takot. Lilingon ako dahil handa na akong harapin ang bukas. Isang matandang itim na SUV ang naghihintay sa amin sa labas. Agad kaming sinalubong ni Tita Rosalinda, ang kapatid ng aking ina na matagal nang naninirahan dito sa timog na bahagi ng Cebu. Siya ay isang babaeng matatag. May mga linyang dala ng edad sa kanyang mukha. Ngunit ang kanyang mga mata ay laging puno ng talino at tapang. Elena, salamat sa Diyos at nakarating kayo ng ligtas. Anya habang mahigpit akong niyayakap. Ang kanyang yakap ay amoy vanila at tuyong dahon ng tabako. Isang amoy na nagpapaalala sa akin ng aking pagkabata. Huwag kang mag-alala, iha. Dito sa Argao, walang Mendoza ang makakaabot sa inyo. Hawak ko ang bawat kanto ng bayang ito. Salamat, tita. Pasensya na kung naging ganito ang sitwasyon. Tugon ko habang sumasakay kami sa sasakyan. Huwag mong isipin yon. Ang pamilya ay pamilya. At ang mga Mendoza, matagal ko nang alam na ang gintong kinalalagyan nila ay pinturado lang. Wika ni Tita Rosalinda habang nagsisimulang umandar ang sasakyan. Habang binabaybay namin ang daan patungo sa kanyang ancestral house, pinanood ko ang paglipas ng mga puno ng niyog at ang asul na dagat sa gilid ng kalsada.
Tahimik na nakatulog si Kara sa aking hita. Tumingin ako sa labas. Inaalala ang balita kanina. Alam kong sa mga sandaling ito, ginagamit na ni Bianca ang aking pangalan para itaguyod ang kanyang sarili. Hinayaan ko silang magdiwang. Ang kuta na itinayo nila sa ibabaw ng kasinungalingan ay madaling gumuho kapag nyanig ng katotohanan. Pagdating namin sa bahay ni Tita Rosalinda, isang malaking lumang mansyon na gawa sa bato at kahoy ang bumungad sa amin. Napapalibutan ito ng mga halamang mabulaklak at may malawak na bakuran na humahantong sa dalampasigan. Dito muna kayo sa itaas na kwarto. Ipinahanda ko na ang paborito mong humba para sa hapunan, sabi ni Tita Rosalinda. Magpahinga muna kayo. Bukas, pag-uusapan natin ang iyong susunod na hakbang. Kinagabihan, matapos mapatulog si Kara, hindi ako dinalaw ng antok. Lumabas ako ng kwarto at naglakad-lakad sa malawak na pasilyo ng bahay. Ang bawat hakbang ko sa sahig na gawa sa Nara ay naglilikha ng mahinang tunog, tila bumubulong ng mga kwento ng nakaraan. Napadpad ako sa likod na bahagi ng bahay, kung saan naroon ang isang lumang bodega na dati ay ginagamit na talyer ng aking ina. Binuksan ko ang pinto. Ang amoy ng alikabok at lumang tela ay sumalubong sa akin. Sa gitna ng silid, may isang malaking gamit na natatakpan ng puting kumot. Dahan-dahan ko itong hinila. Isang lumang loom o habihan ang tumambad sa akin. Ito ang gamit ng aking ina sa paggawa ng hablon, ang tradisyonal na tela ng Cebu. Naalala ko kung paano niya itinuro sa akin ang pag-ikid ng mga sinulid noong bata pa ako. Ngunit may isang bagay na kumuha ng aking atensyon. Sa gilid ng habihan, may isang maliit na ukit na tila pamilyar. Lumapit ako at hinipo ang ukit. Isa itong selyo. Isang leon na may hawak na espada, ang personal na selyo ni Don Ricardo Mendoza. Ang lolo ni Gabriel na namayapa na. Bakit narito ang selyo ni Lolo Ricardo? Bulong ko sa aking sarili. Naalala ko si Don Ricardo. Siya lang ang tanging Mendoza na naging mabuti sa akin. Bago siya mamatay, madalas niya akong kausapin tungkol sa sining ng paghahabi. Sabi niya, ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nakikita sa kung ano ang suot niya, kundi sa kung paano niya binuo ang kanyang pagkatao mula sa mga hibla ng pagsubok. May napansin akong isang maliit na siwang sa ilalim ng habihan, gamit ang isang maliit na piraso ng bakal. Sinubukan kong sungkitin ang kahoy. Pagkatapos ng ilang sandali, isang maliit na lihim na drawer ang bumukas. Sa loob nito ay may isang lumang sobre na kulay dilaw na sa katagalan. Nanginginig ang aking kamay habang binubuksan ang sobre. Sa loob nito ay may isang sulat kamay na testamento at isang blueprint ng isang disenyo na hindi ko pa nakikita kailanman. Sa itaas ng papel, nakasulat ang pangalan ko. Para kay Elena. Binasa ko ang unang linya ng sulat, Elena, kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay dumating na ang oras na kailangan mong tumayo sa sarili mong mga paa. Huwag kang maniniwala sa lahat ng sinasabi ng aking pamilya. Bago ko pa matapos ang pagbabasa, narinig ko ang mahinang yabag ng mga paa sa labas ng bodega. Mabilis kong itinago ang sobre sa loob ng aking blusa. Elena, iha, gising ka pa pala. Ang boses ni Tita Rosalinda ay galing sa may pinto. Bakit ka narito sa dilim? Wala po, tita. Tinitingnan ko lang po ang lumang habihan ni Mama. Sagot ko habang sinusubukang pakalmahin ang aking boses. Tumingin si Tita Rosalinda sa habihan. Pagkatapos ay tumingin sa akin ng may malalim na kahulugan. Ang habihang iyan ay maraming sikretong itinatago. Elena, tulad ng pamilyang pinanggalingan mo, hindi lahat ng nakikita ng mata ay siyang katotohanan. Hindi ako nakapagsalita. Ramdam ko ang bigat ng sobrang nasa loob ng aking damit. Isang lihim na galing sa libingan ng mga Mendoza, ang hawak ko ngayon. Isang lihim na maaaring maging susi sa aking tagumpay. O maaaring maging mitsa ng aking lalong kapahamakan. Pagbalik ko sa kwarto, binuksan ko muli ang sobre. Ngunit sa huling bahagi ng dokumento, may isang bagay na nagpatigil sa tibok ng aking puso. Isang larawan ang kalakip ng sulat, isang larawan ni Don Ricardo na may kasamang isang sanggol. At sa likod nito ay may nakasulat na petsa na hindi tumutugma sa anumang kwento ng pamilya Mendoza na alam ko. Ano ang ibig sabihin nito? Tanong ko sa dilim. Sa labas,
Ang tunog ng mga alon sa dalampasigan ay tila nagiging mas malakas. Tila nagbababala na ang bagyong iniwan ko sa Manila ay nagsisimula pa lamang palang mabuo dito sa Cebu. At ang selyo ni Don Ricardo, bakit ito nasa ilalim ng habihan ng aking ina? Hindi ako nakatulog ng maayos dahil sa liham ni Don Ricardo. Ang bawat salita niya ay tila isang puzzle na kailangan kong buuin. Sino ang sanggol sa larawan at bakit sinabi niyang huwag akong maniniwala sa kanyang pamilya? Sa bawat oras na lumilipas, lalong lumilinaw sa akin na ang aking kasal kay Gabriel ay hindi lamang isang simpleng pag-iibigan na nauwi sa kataksilan. May mas malalim na dahilan kung bakit ako ang pinili nilang maging bahagi ng kanilang pamilya. Elena, iha, kailangan nating pumunta sa bayan. Tawag ni Tita Rosalinda habang naghahanda ng almusal. Ipapakilala kita kay Mateo. Siya ang pinakamahusay na humahabi dito sa Argao. Kung gusto mong ituloy ang plano mong bagong koleksyon, kailangan mo ang kanyang tulong. Tumango ako. Kailangan ko ng materyales. Kailangan ko ng bagong simula na hindi mababahira ng impluensya ng mga Mendoza. Pagdating namin sa talyer ni Mateo, sinalubong kami ng tunog ng mga kahoy na nagbabanggaan ng ritmo ng mga habihan na tila isang orkestra ng tradisyon. Ang amoy ng tinina na sinulid ay nanunuot sa ilong. Sa dulo ng silid, nakita ko ang isang lalaking nakatalikod. Seryosong sinusuri ang isang kulay asul na tela. Mateo, tawag ni Tita Rosalinda. Humarap ang lalaki. Hindi siya ang tipikal na mananahi na inaasahan ko. Si Mateo de la Cruz ay bata pa. Marahil ay nasa parehong edad ko. Mayroon siyang matatalas na mata at mga kamay na bakas ang hirap ng trabaho, ngunit may kasamang linis at sining. Tita Rosalinda, napadaan kayo. Bati niya, ang boses ay malalim at baritono. Pagkatapos ay tumingin siya sa akin. Ang kanyang tingin ay tila sinusuri ang bawat hibla ng aking pagkatao. At sino ang kasama niyo? Isa na naman ba itong designer mula sa Manila na gustong hiramin ang aming kultura para sa sarili nilang pakinabang? Naramdaman ko ang lamig sa kanyang tinig. Hindi ko siya masisisi. Maraming tulad ko ang pumupunta rito para lang magnakaw ng konsepto. I'm Elena Villanueva, diretsahan kong sagot. Hindi ko ginamit ang Mendoza. At hindi ako narito para manghiram. Narito ako para bumuo ng isang bagay na bago. Kasama ang mga taong tunay na rumerespeto sa sining na ito. Ngumisi siya ng bahagya. Isang ngising puno ng hamon. Maganda ang pananalita mo, Miss Villanueva. Pero sa mundong ito, hindi salita ang tinitingnan namin. Kilos. Lumapit siya sa isang habihan na tila may problema sa mekanismo. Kung talagang alam mo ang ginagawa mo, ayusin mo ito. Kapag nagawa mo, saka tayo mag-uusap. Tiningnan ko ang habihan. Alam ko ang makinang ito. Ito ang uri na ginagamit din ng aking ina. Nang walang pag-aalinlangan, lumapit ako at hinawakan ang mga kahoy na bahagi. Nakita ko agad ang problema. Ang isang heeled wire ay baluktot at pumipigil sa daloy ng sinulid. Gamit ang aking mga daliri. Maingat ko itong iniayos at muling sinubukan ang pedal. Ang tunog ng perpektong paghahabi ay muling narinig sa loob ng talyer. Natigilan si Mateo, nawala ang mapanghusga niyang tingin at napalitan ito ng paghanga na pilit niyang itinatago. Hindi ka lang basta designer, marunong ka ring humabe? Itinuro sa akin ng nanay ko bago pa ako matutong magsulat. Sabi ko habang pinapagpagan ang aking kamay. Ngayon, pwede na ba tayong mag-usap tungkol sa business? Sa loob ng sumunod na 2 oras, ipinakita ko sa kanya ang blueprint na nahanap ko sa lihim na drawer ni Don Ricardo. Habang tinitingnan ni Mateo ang disenyo, lalong lumalalim ang kanyang interes. Ang disenyong iyon ay isang kombinasyon ng sinaunang hobby at modernong istruktura. Isang bagay na hindi pa nagagawa sa industriya ng fashion. Sino ang gumawa nito? Tanong niya. Ang boses ay puno ng kuryosidad. Isang taong naniniwala na ang sining ay hindi dapat ninanakaw, kundi ibinabahagi. Sagot ko. Iniiwasan ang pangalan ni Don Ricardo. Habang nag-uusap kami, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Ang tunog ng mga patak sa bubungang yari sa nipa ay tila nagkulong sa amin sa loob ng talyer. Isang sandali ng katahimikan ang namayani sa pagitan namin.
Nakita ko ang isang patak ng tubig sa kanyang noo at nang hindi ko namamalayan, tila bumagal ang takbo ng mundo. May kung anong koneksyon ang naramdaman ko kay Mateo, isang pakiramdam ng seguridad na matagal ko nang hindi nararamdaman. Tutulungan kita, Elena, sabi niya. Sa unang pagkakataon ay tinawag niya ako sa aking pangalan. Pero kailangan nating magmadali. Kung totoo ang sinasabi mo na may mga taong gustong kumuha nito sa iyo, kailangan nating mailabas ang unang prototype bago nila tayo maunahan. Ngunit ang katahimikan ng ulan ay biglang nabasag ng isang motorsiklo ang huminto sa tapat ng talyer. Isang lalaking nakakapote ang bumaba at may dalang isang malaking sobreng kulay kape. Para kay Elena Villanueva, tanong ng lalaki. Kinuha ko ang sobre mula pa lang sa tatak ng law firm sa labas. Alam ko na kung kanino ito galing. Nanginginig ang aking kamay habang binubuksan ang laman nito. Isang supena. Ano iyan? Tanong ni Mateo. Bakas ang pag-aalala sa kanyang mukha. Binasa ko ang mga nakasulat. Idinedemanda ako ni Gabriel ng abandonment of family at carnapping para sa sasakyang ginamit ko sa pagtakas. At may kasama rin itong temporary restraining order. Pinagbabawalan akong lumapit kay Kara dahil daw sa aking unstable mental condition. Naramdaman ko ang pag-akyat ng dugo sa aking ulo. Hindi lang nila ako gustong nakawan ng brand. Gusto rin nilang kunin ang kaisa-isa kong kayamanan ang aking anak. Ginagamit nila ang batas para gipitin ako, para pilitin akong bumalik sa Manila at sumuko sa kanilang mga kamay. Elena, hawak ni Mateo sa aking balikat. Tumingin ako sa kanya, ang aking mga mata ay tuyo pero puno ng naglalagablab na puot. Akala nila ay natatakot ako sa kanilang mga papeles. Akala nila ay susuko ako dahil lang sa isang pirasong papel. Pinunit ko ang subwena sa harap ni Mateo. Ang bawat piraso ng papel na nahuhulog sa sahig ay tila mga talulot ng isang bulaklak na namamatay. Pero sa loob ko, isang bagong uri ng lakas ang isinisilang. Hindi ako babalik sa Manila para magmakaawa, Mateo, sabi ko sa malamig at matalim na boses. Babalik ako roon para sunugin ang bawat kasinungalingan na itinayo nila. Pero bago iyon, gagawin natin ang pinakamagandang koleksyon na nakita ng mundong ito. Ipapakita ko sa kanila kung sino ang tunay na reyna ng mga hobby. Sa labas, patuloy ang pagbuhos ng ulan. Tila nakikiramay sa bagyong namumuo sa loob ng aking puso. Ang digmaan ay hindi na lamang tungkol sa pera o pangalan. Ito ay tungkol na sa aking anak. At sa puntong ito, wala na akong balak na maging malumanay. Ang bawat hibla ng sinulid ay may kanya-kanyang kwento. Iyan ang laging sinasabi ng aking ina habang maingat niyang iniaayos ang mga kulay sa kanyang habihan. Ngunit ang mga sinulid na hawak ko ngayon ay hindi lamang kwento. Ang dala ito ay mga ebidensya ng isang krimeng matagal nang ibinaon sa limot. Nakatayo ako sa gitna ng talyer ni Mateo habang ang mga piraso ng pinunit kong supwena ay nagkakalat sa sahig na parang mga patay na dahon. Hindi ko hahayaang kainin ako ng galit. Ang galit ay nagpapabulag. At sa pagkakataong ito, kailangan ko ng matalas na paningin. Elena, kailangan nating kumuha ng abogado rito sa Cebu. Mungkahi ni Mateo, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Hindi biro ang mga paratang ni Gabriel. Sa ilalim ng batas, maaari nilang gamitin ang impluensya nila para pilitin kang bumalik. Tumingin ako sa kanya. Ang aking mga labi ay bahagyang nakakurba sa isang malamig na ngiti. Hayaan mo silang maghabol, Mateo. Ang bawat hakbang na ginagawa nila ay lalong naglulubog sa kanila sa bitag na ako mismo ang naglatag. Sa tingin mo ba ay aalis ako ng Manila nang hindi tinitiyak na magkakagulo ang kanilang legal department? Ang supina na iyan ay desperadong hakbang lang dahil nalaman nilang wala silang magagawa sa mga utang na iniwan ko sa kanila. Lumapit ako sa lumang habihan na dinala ko mula sa bodega ni Tita Rosalinda. Inilabas ko ang blueprint mula sa liham ni Don Ricardo. Habang sinusuri naming dalawa ni Mateo ang disenyo, may napansin kaming kakaiba. Ang disenyo ay hindi isang pattern para sa damit. Ito ay isang grid. Tingnan mo ito, Mateo. Turo ko sa isang bahagi ng blueprint. Ang bilang ng mga hibla sa bawat hilera, hindi ito sumusunod sa tradisyonal na bilang ng hablon.
May mga sadyang laktaw at may mga bahaging sadyang mas makapal. Kinuha ni Mateo ang isang magnifying glass at sinuring mabuti ang papel. Tama ka, Elena. Ang bawat 10 hibla ay may isang dead thread. Kung susundan natin ang pagkakasunod-sunod nito sa isang tela, magbubuo ito ng isang mensahe. Pagpapatuloy ko. Agad kaming nagtrabaho. Ginamit namin ang pinakamataas na uri ng sutla at ang pinakamatibay na sinulid mula sa argaw. Sa loob ng sumunod na 10 oras, ang tanging maririnig sa loob ng talyer ay ang ritmo ng paghahabi, ang tunog ng mga kahoy na nag-uumpugan at ang pagdaan ng shuttle sa gitna ng mga sinulid. Ang bawat bagsak ng pedal ay tila isang tibok ng puso na puno ng tensyon. Hindi ako kumain, hindi ako uminom. Ang aking focus ay nasa harap ko lang. Sa bawat pulgada ng telang nabubuo, unting lumilitaw ang isang pattern na hindi ko inaasahan. Hindi ito bulaklak, hindi rin ito geometric na hugis. Ito ay isang serye ng mga numero at titik na nakatago sa mismong tekstura ng tela. Miyerkules, ika-6 na kabanata ng buhay ng Mendoza. Bulong ni Mateo habang dahan-dahang hinahaplos ang natapos na bahagi ng tela. Elena, ito ay isang access code, isang security sequence para sa isang private vault. Napahawak ako sa aking dibdib. Ang selyo ni Don Ricardo na nahanap ko sa habihan ay ang susi. At ang telang ito ang naglalaman ng password. Ngunit bakit kailangang dumaan sa ganitong hirap ang matanda para lang itago ang impormasyong ito? Dahil alam niyang ang pamilya niya ay hindi titigil hanggat hindi nila nakukuha ang lahat. Sagot ko sa sarili kong tanong. At alam niyang ako lang ang may kakayahang humabi ng katotohanan ito. Ngunit sa gitna ng aming pagtuklas, naramdaman ko ang isang kakaibang pakiramdam, ang pakiramdam na may nakatingin sa amin. Ang balahibo sa aking batok ay tumayo. Dahan-dahan akong tumingin sa bintana ng talyer na nakaharap sa kalsada. Sa ilalim ng malabong ilaw ng poste, may isang lalaking nakatayo. Nakasuot siya ng itim na jacket at may hawak na kamera. Nang magtama ang aming paningin, mabilis siyang tumalikod at sumakay sa isang motorsiklong walang plaka. Naririnig ang dagundong ng makina ng motorsiklo habang mabilis itong lumalayo. Na tila isang babala na hindi na kami lihim dito. Mateo, may nagmamasid sa atin. Sabi ko, ang aking boses ay gumaralgal ng bahagya, pero agad ko ring nabawi ang aking kontrol. Mabilis na lumabas si Mateo para tingnan ang paligid, pero wala na ang lalaki. Pagbalik niya, ang kanyang mukha ay seryoso. Kailangang ilipat natin ang telang ito. Hindi na ligtas dito sa talyer. Kung nahanap ka na ng mga tauhan ni Gabriel, hindi sila magdadalawang isip na pasukin ang lugar na ito. Hindi. Sagot ko ng may determinasyon. Iyan ang gusto nilang mangyari. Ang matakot ako at tumakbo. Ngunit sa pagkakataong ito, ako ang gagawa ng unang galaw. Kinuha ko ang aking cellphone at binuksan ang aking email. Nagpadala ako ng isang maikling mensahe sa isang private investigator sa Manila na matagal ko nang binabayaran ng palihim. Check the security logs of Don Ricardo's personal bank in Switzerland. Use the sequence HABLON-6-MENDOZA now. Hinarap ko si Mateo. Mateo, kailangan nating tapusin ang koleksyong ito sa loob ng 3 araw. Hindi lang ito basta fashion. Ito ang magiging sandata ko sa korte at sa harap ng buong mundo. Kapag inilabas natin ang mga disenyong ito, lalabas din ang lahat ng dumi ng pamilya Mendoza na itinatago nila sa loob ng maraming dekada. Gagawin ko ang lahat, Elena, sagot ni Mateo, habang hinahawakan ang aking kamay. Ang kanyang haplos ay nagbigay sa akin ng lakas na kailangan ko para magpatuloy. Ngunit ang gabi ay hindi pa natatapos. 1 oras matapos ang insidente sa labas. Tumunog ang telepono sa talyer. Isang hindi kilalang numero ang lumabas sa screen. Sinagot ko ito nang walang pag-aalinlangan. Elena, kamusta ang bakasyon sa Cebu? Ang boses ni Bianca ay puno ng sarkasmo at tagumpay. Sana ay nag-e-enjoy ka sa putikan kasama ang mga mananahi mo. Gusto ko lang ipaalam sa iyo na bukas, formal na kaming magsasampa ng kaso para tuluyang bawiin sa iyo si Cara at ang kwintas ng nanay mo. Bagay na bagay talaga sa akin.
lalo na ngayong gabi sa charity gala namin ni Gabriel. Huminga ako ng malalim. Ang aking mukha ay tila isang pader na bato. Isuot mo ang lahat ng gusto mo, Bianca. Ipagmalaki mo ang bawat ninakaw mo. Dahil sa bawat oras na lumilipas, lalong lumalapit ang sandali na ang lahat ng iyan ay magiging tali na sasakal sa inyong lahat. Enjoy your night. Dahil ito na ang huling gabi na makakatulog kayo ng mahimbing. Pinatay ko ang telepono bago pa siya makasagot. Tumingin ako sa telang nasa habihan ang habi ng katotohanan. Ang pattern ay malinaw na ngayon. Hindi lang ito access code. Ang pattern na nabuo ay ang mismong pirma ni Don Ricardo na nagpapatunay na ang Casa Elena ay hindi kailanman naging pag-aari ng mga Mendoza. Ang lihim na iniwan ng matanda ay simple lang. Ang lupang kinatatayuan ng factory ng mga Mendoza at ang lahat ng intellectual property ng Casa Elena ay ipinamana sa isang secret foundation na ako ang nag-iisang tagapamahala. Sa madaling salita, si Gabriel at Bianca ay nagpapatakbo ng isang kumpanya na wala na silang legal na karapatan. Tumingin ako sa dilim sa labas ng bintana. Alam kong naroon pa rin sila, naghihintay ng pagkakataon. Pero hindi nila alam na ang Reynang akala nila ay bagsak na, ay handa nang itumba ang kanilang buong kaharian sa isang pitik lang. Ang teknolohiya ay isang malupit na sandata kung alam mo kung paano ito gagamitin. Sa loob ng 6 na taon, ako ang utak sa likod ng social media presence ng Casa Elena. Alam ko ang bawat algorithm. Alam ko kung anong oras gising ang mga high-end buyers. At alam ko kung paano kilitiin ang emosyon ng masa. Habang iniisip ni Bianca na nakuha na niya ang lahat dahil hawak niya ang pisikal na opisina sa Makati. Hindi niya alam na ang kaluluwa ng kumpanya ay nasa dulo ng aking mga daliri rito sa Cebu. Nakatitig ako sa screen ng aking laptop sa loob ng talyer ni Mateo. Sa labas, ang huni ng mga kuliglig ay nagbibigay ng kakaibang ritmo sa aking ginagawa. Pinindot ko ang enter. Sa isang iglap, ang bagong gawang website na Casa Elena. Ang pinagmulan ay naging live. Hindi ito isang ordinaryong online shop. Ito ay isang virtual gallery na nagpapakita ng pagkakaiba ng tunay na sining sa huwad na kopya. Inilabas ko ang isang video, isang cinematic teaser na nagpapakita sa akin. Suot ang isang simpleng puting blusa, habang seryosong humahabi sa lumang habihan ni Mama. Walang makeup, walang mamahaling alahas. Tenging ang sining ng hablo ng bida. Let the world see the difference between a designer and a poser. Bulong ko sa sarili ko. Hindi nagtagal. Ang video ay kumalat na parang apoy sa tuyong damo. Sa loob lamang ng 2 oras, umabot na sa 10,000 ang shares nito. Ang mga komento ay bumubuhos, ito ang totoong Casa Elena. Bakit kamukha nito ang collection na inilabas ni Bianca Salazar? The soul is here, not in Makati. Elena, tingnan mo ito, tawag ni Mateo habang ipinapakita ang kanyang sariling cellphone. Ang stock price ng Mendoza Holdings ay biglang bumagsak ng 5% sa huling oras ng trading. Nagkakagulo ang mga investors dahil sa viral video mo. Ito pa lang ang simula, Mateo, sabi ko habang patuloy na nagtatype. Ginamit nila ang media para sirain ang pangalan ko. Ngayon, gagamitin ko ang katotohanan para sunugin ang kanilang kredibilidad. Habang nagdiriwang kami ng maliit na tagumpay na ito, napanood namin sa isang live stream ang nagaganap na press event ni Bianca sa Manila. Mukhang haggard siya sa ilalim ng makapal na foundation. Ang kanyang mga mata ay hindi mapakali habang sinasagot ang mga tanong ng mga reporter tungkol sa striking similarity ng kanyang collection sa video na lumabas online. This is a smear campaign. Sigaw ni Bianca sa screen. Ang kanyang boses ay tila isang biolin na wala sa tunog. Elena Villanueva is a thief. She stole those designs before she ran away. Ngunit ang mga reporter ay hindi tumigil. Pero Miss Salazar, bakit sa video ni Elena ay makikita ang mismong proseso ng paglikha, samantalang sa inyo ay puro tapos na produkto lang? Can you show us your sketches? Namatay ang livestream nang biglang patayin ni Bianca ang camera. Isang malakas na tawa ang kumawala kay Mateo. You hit them where it hurts the most.
Elena, sa kanilang ego. Gayunpaman, ang aking kasiyahan ay panandalian lamang. Alam kong ang mga Mendoza ay hindi papayag na matalo ng ganoon lang. Ang katahimikan ng gabi ay muling nabasag nang maramdaman ko ang mahabang pag-vibrate ng aking telepono sa ibabaw ng lamesang kahoy. Isang pamilyar na numero, isang numerong ayaw ko na sanang makita pa. Sinagot ko ang tawag, ngunit nanatili akong tahimik. Elena? Elena, please. Kausapin mo ako. Ang boses ni Gabriel ay bumasag sa kabilang linya, ngunit hindi ito ang mapagmataas na Gabriel na nakaharap ko sa airport. Ang kanyang boses ay nanginginig. May kasamang mabibigat na hininga na tila ba galing sa isang taong sadyang nagpapakaawa. Anong kailangan mo? Gabriel, malamig kong tanong. Walang bahid ng awa sa aking boses. Elena, please. I'm sorry, nagkamali ako. I was blinded by Bianca's promises. Sunod-sunod niyang sabi. Ang tunog ng kanyang boses ay tila may kasamang pigil na pag-iyak. Nalulugi na ang kumpanya. Elena, ang mga investors ay isa-isang bumabawi ng pondo. Si Mama. Inatake siya sa puso kanina dahil sa stress. Ikaw lang ang makakapagligtas sa amin. Sabihin mo sa publiko na nagkaayos na tayo, na bahagi ka pa rin ng kumpanya. Please, Elena, for the sake of our family. For Cara. Naramdaman ko ang pagbaliktad ng aking sikmura sa kanyang pagbanggit sa pangalan ng aking anak. Ang pangahas niyang gamitin si Cara para sa kanyang sariling interes ay lalong nagpatigas sa aking puso. Naririnig ko ang bawat singhot niya, ang bawat peking emosyon na pilit niyang ipinaparamdam sa akin sa pamamagitan ng telepono. Gusto mong iligtas ko kayo, Gabriel? Tanong ko. Ang aking boses ay parang talim ng isang labaha. Noong umiiyak ako sa harap mo para humingi ng paliwanag tungkol sa inyo ni Bianca, nakinig ka ba noong kinuha niyo ang lahat sa akin at pinalabas niyo akong kriminal? Naisip mo ba si Cara? Ngayong nasusunog na ang bahay na itinayo niyo sa kasinungalingan, biglang naging mahalaga ang pamilya. Elena, please. I'll do anything. I'll leave Bianca. I'll give you back your position. Just save the company. Pagmamakaawa niya. Masyado nang huli, Gabriel? Sagot ko. Ang Casa Elena na kilala mo ay patay na. Ang tanging natitira ay ang abo ng iyong kataksilan. At tungkol kay Mama Teresa. Sabihin mo sa kanya, ang utang na loob ko sa inyo ay bayad na. Ang paniningil ko naman ang nagsisimula. Elena, you can't do this. We are still married. Biglang nagbago ang kanyang tono. Mula sa pagmamakaawa ay naging desperadong banta. Sa papel, Gabriel. Pero sa katotohanan, isa ka na lang estranghero na may utang sa akin. Sabi ko bago ko marahang ibaba ang telepono sa lamesa. Hindi ko na hinintay ang kanyang susunod na sasabihin. Pinatay ko ang cellphone at tumingin kay Mateo. Ang aking kamay ay mahigpit na nakakuyom. Desperado na sila, sabi ni Mateo. Pero alam mo na hindi sila titigil sa tawag lang. Alam ko, tugon ko habang tumatayo at naglalakad patungo sa bintana. Ang dagat sa malayo ay madilim, pero ang mga alon ay patuloy sa kanilang paghampas sa pampang. Ang pag-iyak ni Gabriel ay isang bitag. Gusto niya akong pabalikin sa Manila para makuha nila ang legal control na nawala sa kanila. Pero ang hindi niya alam, ang supena na ipinadala niya ay gagamitin ko para formal na mag-file ng annulment kasama ang isang demand for accounting ng lahat ng pondong ninakaw ni Paulo. Ngunit sa gitna ng aking pagsasalita, isang malakas na tunog ng preno ng sasakyan ang narinig mula sa labas ng bakuran ni Tita Rosalinda. Hindi ito ang motorsiklo kanina. Ito ay isang itim na van na may madidilim na bintana. Bumukas ang pinto ng van at ilang kalalakihan ang bumaba. Hindi sila mga pulis. Sila ay mga lalaking mukhang galing sa mga madidilim na kanto ng Maynila. Elena, sa loob ngayon, nanhila sa akin ni Mateo habang mabilis niyang kinukuha ang isang mabigat na piraso ng kahoy mula sa tabi ng habihan. Naramdaman ko ang mabilis na tibok ng aking puso, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagkapuot. Gagamit na sila ng dahas. Sa gitna ng kadiliman ng Argao, ang unang dumanak na dugo ay hindi mula sa aking mga mata, kundi mula sa mga taong nangahas na pasukin ang aking bagong tahanan. Ang cliffhanger ng gabi ay hindi ang tawag ni Gabriel,
kundi ang pagtatagpo ng aming mga mata ng isa sa mga lalaki sa labas, isang lalaking may hawak na isang bagay na kumikinang sa ilalim ng buwan. Isang bagay na hindi para sa pananahi, kundi para sa pananakit. Ang karahasan ay ang huling sandata ng mga taong wala ng katwiran. Habang pinapanood ko ang mga anino ng mga lalaking papalapit sa talyer ni Mateo, hindi takot ang naramdaman ko, kundi isang malalim na pag-alipusta. Ganoon na ba kadesperado sina Gabriel at Bianca? Akala ba nila ay mapapatahimik nila ang katotohanan sa pamamagitan ng pananakot? Elena, manatili ka sa likod ko, sigaw ni Mateo, habang hinihigpitan ang hawak sa isang mabigat na baras ng bakal. Ngunit hindi ako nagtago. Lumapit ako sa control panel ng talyer na ipinalagay ni Tita Rosalinda. Sa isang pindot ko, ang buong paligid ay nabalot ng nakasisilaw na liwanag mula sa mga floodlights na itinago sa ilalim ng mga puno. Kasabay nito ay ang pag-alingaw-ngaw ng isang sirena na tila nagpagising sa buong bayan ng Argao. Ang mga lalaki ay napatigil, nasilaw at nabigla. Hindi nila inaasahan na ang isang talyer ng tela ay may ganitong uri ng seguridad bago pa man sila makakilos. Ang mga tauhan ni Tita Rosalinda, ang mga dating sundalo, ay mabilis na lumabas mula sa dilim. Walang putok ng baril, tanging ang tunog ng mga katawang bumabagsak sa lupa at ang mabilis na pag-aresto ang narinig sa katahimikan ng gabi. Lumapit ako sa isa sa mga lalaking nakadapa na ngayon sa damuhan. Sabihin mo kay Gabriel Mendoza, ang bawat sentimong ibinayad niya sa inyo ay magiging karagdagang ebidensya sa kasong isasampa ko laban sa kanya. At sabihin mo rin sa kanya, huwag siyang mag-alala, magkikita kami sa Manila. Mas maaga kaysa sa inaasahan niya. Kinabukasan, ang hangin ng Cebu ay tila nagbibigay ng huling basbas sa aking pag-alis. Nakasuot ako ng isang itim na silk suit. Ang tela ay gawa sa hablon na may access code ni Don Ricardo. Hawak ko ang aking laptop at ang mga dokumentong magpapabagsak sa pamilyang pumatay sa aking puso. Sigurado ka na ba rito? Elena, tanong ni Mateo habang nasa airport kami. Maaari kitang samahan. Kailangan mong manatili rito para tapusin ang produksyon. Mateo. Tugon ko habang hinahawakan ang kanyang kamay. Ang kanyang init ay nagsilbing angkla ko sa gitna ng nagbabadyang unos. Kailangan kong harapin sila sa sarili nilang teritoryo. Ang Manila Fashion Expo ang magiging entablado ng kanilang pagbagsak. Paglapag ko sa Manila, ang amoy ng usok at desperasyon ay tila sumalubong sa akin. Diretso ako sa SMX Convention Center, kung saan nagaganap ang pinakamalaking fashion event ng taon. Ang Casa Elena, sa ilalim ng pamumuno ni Bianca, ang main attraction ng gabing iyon. Pumasok ako sa backstage nang walang pasabi. Ang mga gwardya ay nag-alinlangan. Ngunit ang aking aura at ang awtoridad sa aking mga mata ay sapat na para hindi nila ako mapigilan. Pagdating ko sa main dressing area, nakita ko si Bianca. Nakasuot siya ng isang magarbo pero sadyang over-designed na gown. Mukha siyang reyna, pero ang kanyang mga mata ay puno ng pagod. Elena, halos mabitawan ni Bianca ang kanyang wine glass nang makita ako sa salamin. What are you doing here, guards? Bakit niyo pinapasok ang babaeng ito? Relax, Bianca. Hindi ako narito para gawan ka ng eksena. Sabi ko habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. Narito lang ako para panoorin ang obra maestra mo. O baka dapat kong sabihin, ang obra maestra ko na pilit mong binaboy. Lumabas si Gabriel mula sa kabilang silid. Gulat na gulat din. Elena, bumalik ka. Salamat sa Diyos. Let's talk in my office. Please, we can settle the legal issues. Wala na tayong dapat pag-usapan sa madidilim na opisina, Gabriel. Sagot ko. Ang aking boses ay sapat na lakas para marinig ng mga taong nasa paligid. Ang lahat ng pag-uusap natin ay mangyayari na sa harap ng publiko. Nagsimula na ang fashion show. Ang musika ay malakas. Ang mga ilaw ay sumasayaw. Isa-isang lumabas ang mga models na suot ang mga disenyong ninakaw ni Bianca mula sa aking mga lumang sketches. Ang mga tao ay nagpapalakpakan, ngunit ramdam ko ang kababawan ng bawat palakpak. Alam ng mga eksperto na may kulang. Walang kaluluwa ang mga tela.
Nang tawagin ang pangalan ni Bianca Salazar para sa grand finale, lumabas siya sa entablado kasama si Gabriel. Ang mga international buyers at ang mga kilalang tao sa lipunan ay nakatitig sa kanila. Ito na ang sandaling inaantay ko. Tumayo ako mula sa aking upuan sa front row, isang upuang sadyang kinuha ko sa ilalim ng ibang pangalan. Sa gitna ng katahimikan, matapos ang kanilang bow, tumayo ako at naglakad patungo sa gitna ng runway. Ang mga spotlight ay sadyang tumama sa akin. Ang aking itim na suit ay kumikinang sa ilalim ng mga ilaw. Ipinapakita ang masalimuot na pattern ng hablon na hindi mapapantayan ng kahit anong makina. Anong ibig sabihin nito? Bulyaw ni Doña Teresa mula sa audience. Ang kanyang mukha ay puno ng takot na nauwi sa galit. Tumingin si Bianca sa akin. Ang kanyang maskara ng pagiging victim ay mabilis na bumalik. Umiyak siya nang walang luha sa harap ng mga kamera. Elena, please. Huwag mo namang sirain ang gabing ito. Alam kong galit ka dahil pinalitan kita. Pero ang magnakaw ng mga sketches ko at i-claim na sayo ang hablon technique. Napakasakit niyan para sa akin. Nagbulong-bulungan ang mga tao. Ang mga international buyers ay nagsimulang mag-usap sa mahinang tinig. Ladies and gentlemen, simula ni Bianca. Ang kanyang boses ay nanginginig sa sakit. Humingi ako ng tulong sa inyo. Ang babaeng ito, si Elena Villanueva, ay pumasok sa aking opisina ilang buwan na ang nakalilipas at ninakaw ang aking mga original designs. Ngayong gabi, nangahas siyang pumunta rito para ipahiya ako at ang pamilya Mendoza gamit ang mga kasinungalingan. Tumingin si Bianca sa mga buyers. Ang kanyang mga mata ay puno ng mapanlinlang na pagsusumamo. Elena is a thief. I have the papers to prove that these designs belong to the Mendoza Corporation. Inakusahan niya ako ng pagnanakaw, pero ang totoo, siya ang hindi matanggap na tapos na ang oras niya. Ang bawat mata sa loob ng convention center ay nakatuon sa akin. Ang puot ng publiko ay tila isang malakas na alon na handang lumunod sa akin. Ngunit nanatili akong nakatayo. Ang aking mukha ay tila isang kristal na hindi mababasag. Ninakaw ko ang mga disenyo mo. Bianca, tanong ko, ang aking boses ay malinaw at matatag. Umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng silid. Yes, at may ebidensya kami, sigaw ni Gabriel. Tumatabi kay Bianca. Mabuti, sabi ko, habang inilalabas ang isang maliit na remote control mula sa aking bulsa. Dahil ang ebidensya ay hindi nagsisinungaling. Hindi tulad ng mga tao. Sa malaking screen sa likod ng runway, kung saan kanina ay nakalagay ang logo ng Mendoza Holdings, biglang lumitaw ang isang video. Hindi ito ang viral video mula sa Cebu. Ito ay isang time-stamped security footage mula sa lumang talyer ni Don Ricardo. 10 taon na ang nakalilipas. Sa video, makikita ang isang batang Elena na kasama si Don Ricardo. Itinuturo ng matanda sa akin ang mismong teknik na ipinagmamalaki ni Bianca ngayon. At ang mas mahalaga, makikita sa screen ang original na dokumento ng patent na nakapangalan sa akin at sa aking ina, hindi sa mga Mendoza. Ang bulong-bulungan ay naging isang malakas na ingay ng pagkabigla. That's not enough for sigaw ni Bianca. Ang kanyang boses ay nagiging matines. Those are just old videos. I am the CEO. I own the rights now. Are you sure about that, Bianca? Tanong ko habang dahan-dahang lumalapit sa kanila sa entablado. Dahil ang dokumentong pinirmahan ni Gabriel noong anniversary namin. Ang dokumentong akala nyo ay transfer of rights, ay ang dokumentong nagpapatunay na ang lahat ng disenyong suot ng mga models mo ngayong gabi ay pag-aari ng isang foundation na walang kinalaman sa pamilya Mendoza. Huminto ako sa tapat nila. Nakita ko ang butil ng pawis sa noo ni Gabriel. Bianca, sa harap ng lahat ng mga taong ito, inaakusahan mo ako ng pagnanakaw. Sabi ko. Ang aking boses ay bumaba pero lalong naging matalim. Ngunit ang katotohanan ay ito. Ikaw ang magnanakaw. Magnanakaw ng asawa, magnanakaw ng sining, at magnanakaw ng dangal. At ngayong gabi, sa harap ng buong mundo, bibilangin natin ang bawat hibla ng iyong kasinungalingan. Biglang namatay ang mga ilaw sa entablado, maliban sa isang spotlight na nakatutok sa akin. Sa gitna ng dilim, narinig ang tunog ng papalapit na mga yabag ng mga pulis. Bianca Salazar, Gabriel Mendoza,
Ang boses ng isang opisyal ay umaling-awngaw. Kailangan niyo kaming samahan para sa mga katanungan tungkol sa malawakang fraud at falsification of public documents. Ang cliffhanger ng gabi ay hindi ang pagdating ng mga pulis, kundi ang biglang pagbagsak ni Bianca sa sahig, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa isang huling desperadong pagtatangka na magmukhang biktima. Ngunit sa pagkakataong ito, walang sino man ang lumapit para tulungan siya. Ang tanging nakatayo sa gitna ng entablado ay ako, ang reynang muling nakuha ang kanyang trono, habang ang aking mga kaaway ay nagkakagulo sa dilim. Ang tamis ng tagumpay ay mabilis na naging mapait na abo sa aking bibig, habang pinapanood ko ang pagkaladkad ng mga pulis kay Bianca at ang pagkataranta ng mga Mendoza sa gitna ng Fashion Expo. Akala ko ay tapos na ang laban. Akala ko ay sapat na ang makita silang hiyang-hiya sa harap ng buong mundo. Ngunit ang mga taong tulad ni Gabriel ay hindi marunong matalo ng may dangal. Kung lulubog sila, sisiguraduhin nilang may hihilahin silang kasama. Kakalabas ko lang ng convention center nang tumunog ang aking telepono. Ang pangalan ni Tita Rosalinda ang lumitaw sa screen. Naramdaman ko ang isang malamig na kaba na gumapang sa aking likuran. Tita, bakit po, tanong ko, ang aking boses ay bahagyang nanginginig. Elena? Si Cara. Ang boses ni Tita Rosalinda ay gumaralgal, puno ng pigil na pag-iyak. Bigla siyang hinimatay kanina habang naglalaro. Mataas ang lagnat niya at hindi maalis ang sakit ng kanyang tiyan. Narito kami ngayon sa ospital sa Cebu. Sabi ng doktor, kailangan siyang maoperahan agad. Ruptured appendicitis. Elena, critical ang lagay niya. Tila tumigil ang mundo sa aking paligid. Ang ingay ng Maynila ay nawala. Napalitan ang tunog ng sarili kong mabilis na tibok ng puso. Hindi ako nag-aksaya ng panahon. Sa tulong ng mga tauhan ni Tita, nakakuha ako ng pinakamabilis na flight pabalik ng Cebu. Ang bawat minuto sa loob ng eroplano ay tila isang taon ng paghihirap. Pagdating ko sa ospital, sinalubong ako ng amoy ng gamot at ang nakabibinging katahimikan ng emergency room. Nakita ko si Tita Rosalinda sa labas ng operating room. Mukhang pagod at balisa. Nasaan ang doktor? Bakit hindi pa nagsisimula ang operasyon? Tanong ko. Halos hindi na makahinga sa takbo. Elena, may problema, mahinang sabi ni Tita Rosalinda. Dahil menor de edad si Cara, kailangan ng pirma ng magulang para sa surgical consent. Sinubukan naming gamitin ang pirma mo, pero lumitaw sa system na may hold order mula sa korte sa Manila. Idineklarang unstable ang iyong mental condition base sa supina na ipinadala ni Gabriel. Ang tanging pirma na tatanggapin ng ospital ngayon ay ang pirma ng ama. Napahawak ako sa pader para hindi matumba. Isang malupit na hakbang. Ginamit ni Gabriel ang kasong isinampa niya, hindi para makuha ang anak, kundi para itali ang aking mga kamay sa oras ng pangangailangan. Eksaktong pagkatapos niyon, bumukas ang pinto ng elevator. Iniluwa nito si Gabriel. Hindi siya mukhang taong nag-aalala para sa kanyang anak. Ang kanyang suit ay maayos pa rin, at ang kanyang mukha ay may bakas ng isang mapanlinlang na ngiti. Elena, bati niya, ang boses ay kalmado, na tila ba nasa isang business meeting lang kami. Narinig ko ang balita, kawawang Cara. Sana ay gumaling siya agad. Gabriel, pirmahan mo na ang mga papeles. Sabi ko, ang aking boses ay mababa, pero puno ng babala. Nasa panganib ang buhay ng anak mo. Huwag mong idamay ang bata sa galit mo sa akin. Lumapit siya sa akin. Sapat lang para maamoy ko ang kanyang mamahaling pabango, na ngayon ay amoy kamatayan para sa akin. Pirma, madali lang yan, Elena. Isang hagod lang ng ballpen, maliligtas ang anak natin. Pero alam mo naman na sa mundong ito, walang libre. You destroyed my family's reputation tonight. You ruined Bianca. Kailangan mong bayaran ang lahat ng iyon. Inilabas ni Gabriel ang isang folder mula sa kanyang bag. Narito ang kasunduan. Ibigay mo sa akin ang lahat ng rights sa Casa Elena. Bawiin mo ang lahat ng ebidensya laban sa amin. At pirmahan mo ang isang public apology na nagsasabing nagkamali ka lang sa expo. Gawin mo yan,
at pipirmahan ko ang operasyon ni Kara. If not, well, the doctors say every hour counts, right? Naramdaman ko ang pag-akyat ng lason sa aking puso. Ito ang lalaking minahal ko, ang lalaking nangakong poprotektahan kaming dalawa ni Kara. Ngayon, ginagamit niya ang buhay ng sarili niyang dugo at laman para makuha ang kanyang material na kayamanan. You are a monster, Gabriel. Bulong ko. I'm a businessman, Elena. Isang bagay na itinuro mo sa akin. Sagot niya nang walang kukurap-kurap. Tumingin ako sa pinto ng ICU, kung saan nakahiga ang aking munting anghel. Naalala ko ang bawat tawa niya, ang bawat yakap niya sa akin tuwing gabi sa Cebu. Si Kara ang aking buhay. Siya ang dahilan kung bakit ako bumabangon. Pumasok ako sa loob ng kwarto ni Kara sa loob ng 1 minuto bago ako pilitin ng nurse na lumabas. Hinawakan ko ang kanyang maliit na kamay. Napakalamig nito. Ang kanyang mukha ay maputla at ang tunog ng monitor sa tabi niya ay nagpapakita ng mabilis at mahinang tibok ng puso. Mama is here, baby. Bulong ko habang hinahalikan ang kanyang noo. Hinding-hindi ka pababayaan ni Mama. Lumabas ako ng kwarto at hinarap si Gabriel. Ang aking mga mata ay tuyo. Ang sakit ay naging isang matalim na puot na mas matigas pa sa brilyante. Pirmahan mo na ang consent, Gabriel. Sabi ko sa isang boses na hindi nanginginig. The papers first. Elena, sagot niya. Iniaabot ang folder at isang ballpen. Kinuha ko ang folder. Tiningnan ko ang mga dokumento. Ang lahat ng aking pinaghirapan, ang aking sining, ang aking kalayaan lahat, ay nakasalalay sa isang pirma. Ngunit bago ko idikit ang ballpen sa papel, tumingin ako sa kanya. Sa tingin mo ba ay mananalo ka sa pagkakataong ito? Tanong ko. I already won, Elena. Look at where we are. Mayabang niyang sagot. Maling-mali ka. Sabi ko habang dahan-dahang pinupunit ang mga dokumento sa harap ng kanyang mukha. Ang bawat tunog ng napupunit na papel ay tila musika sa aking pandinig. Dahil habang papunta ako rito, tinawagan ko ang aking abogado. Hindi lang ikaw ang Mendoza na buhay, Gabriel. At hindi mo alam na bago mamatay si Don Ricardo, ibinigay niya sa akin ang special power of attorney para sa lahat ng medical decisions ng sinumang miyembro ng pamilya. Kabilang ang kanyang mga apo at apo sa tuhod. Sa oras na mapatunayang may conflict of interest ang legal guardian. Nawala ang ngiti sa mukha ni Gabriel. Anong sinasabi mo? That's impossible. Ang pagtatangka mong i-blackmail ako gamit ang buhay ni Kara ay ang pinakamalaking conflict of interest sa kasaysayan ng pamilyang ito. Sabi ko habang iniaabot ang aking tablet sa head doctor na kakarating lang. Kasama ang aking abogado sa video call. Narito ang legal na basehan. At narito ang utos ng korte mula sa isang judge dito sa Cebu na binawi ang hold order mo dahil sa criminal attempt na ginagawa mo ngayon. Hindi you can't do this, sigaw ni Gabriel. Susubukan sana niyang agawin ang tablet pero mabilis siyang hinarangan ng mga tauhan ni Tita Rosalinda. Doktor, simulan niyo na ang operasyon. Utos ko, ang aking boses ay puno ng autoridad. Tumango ang doktor at mabilis na ipinasok si Kara sa operating room. Nanatili akong nakatayo sa harap ni Gabriel. Ang kanyang mukha ay puno na ngayon ng takot. Ang kanyang alas ay naging isang malaking pagkakamali na lalong maglulubog sa kanya sa kulungan. Gabriel? Tawag ko sa kanya bago siya tuluyang ilabas ng mga security ng ospital. Salamat sa ginawa mo ngayong gabi. Dahil dito, hindi lang ang Casa Elena ang mawawala sa iyo. Sisiguraduhin kong pati ang pangalang Mendoza ay hindi mo na magagamit kailanman. You didn't just lose a business partner tonight. You officially lost the right to be called a father. Ang huling nakita ko kay Gabriel ay ang kanyang desperadong mukha habang isinasara ang pinto ng ospital. Ngunit ang aking atensyon ay agad na bumalik sa pulang ilaw sa itaas ng operating room. Ang cliffhanger ng gabing ito ay hindi ang pagkatalo ni Gabriel, kundi ang biglang paglabas ng isang nurse mula sa operating room. Pawis na pawis at may dalang masamang balita. Miss Villanueva, may komplikasyon po. Kara's heart stopped. We need you to sign an emergency waiver for a high-risk procedure. Napatitig ako sa nurse. Ang panalo ko laban kay Gabriel ay walang kwenta kung mawawala ang aking anak.
Ang aking kamay na kanina ay napakatatag, ay nagsimulang manginig nang hindi ko mapigilan. Ang katahimikan ng ospital ay tila isang mabigat na kumot na sumasakal sa aking paghinga. Sa loob ng ilang segundo, ang mundo ay tumigil sa pag-ikot. Ngunit hindi ako pwedeng bumigay. Hindi ngayon. Kinuha ko ang ballpen mula sa nanginginig na kamay ng nurse at mabilis na nilagdaan ang waiver. Gawin niyo ang lahat, doktor. Iligtas niyo ang anak ko. Sabi ko, ang aking boses ay hindi galing sa lalamunan, kundi mula sa kaibuturan ng aking kaluluwa. 3 oras. 3 oras na tila habang buhay akong nakaupo sa labas ng operating room. Hindi ako umiyak. Ang bawat luha ay sadyang ibinaon ko sa aking puso para maging kuryente na magpapatakbo sa aking isipan. Hanggang sa lumabas ang doktor, tinatanggal ang kanyang maskara at tumango ng bahagya. She's stable, Miss Villanueva. It was a miracle. But Kara is a fighter. Malalampasan niya ito. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, naramdaman ko ang pagdaloy ng isang mainit na pakiramdam sa aking dibdib. Ngunit kasabay nito ay ang paglamig ng aking pakikitungo sa mga Mendoza. Ngayong ligtas na ang aking anak, wala na akong dahilan para maging marahan. Tita Rosalinda, bantayan niyo po si Kara. Huwag kayong magpapapasok ng kahit sino, lalo na ang mga Mendoza. Bilin ko bago ako tumayo at naglakad patungo sa exit. Saan ka pupunta, Elena? Tanong ni tita. Pupunta ako sa dulo ng laban na ito. Tita, tatapusin ko na ang gulo na sinimulan nila. Pagbalik ko sa Manila kinabukasan, hindi ako dumiretso sa Casa Elena. Dumiretso ako sa National Bureau of Investigation NBI-CA. Gamit ang mga ebidensyang nakuha ko mula sa mga dokumento ni Gabriel at ang decoded na impormasyon mula sa habihan ni Don Ricardo, inilatag ko ang lahat ng dumi ng Mendoza Holdings. Sa loob ng boardroom ng Mendoza Building sa Makati, nagaganap ang isang emergency victory party. Akala ni Bianca at Paulo ay nalusutan na nila ang iskandalo sa Expo sa pamamagitan ng paglalabas ng mga peking affidavit. Nakita ko sila mula sa glass door, nagkakatuwaan. May hawak na champagne, habang si Gabriel ay nakaupo sa dulo, mukhang tuliro at malalim ang iniisip. Pumasok ako ng walang katok. Ang tunog ng aking sapatos sa tiles ay tila isang martilyo na nagpatahimik sa buong silid. Elena, ang lakas din ng loob mong pumunta rito, bulyaw ni Paulo. Ang kanyang mukha ay namumula sa alak. Wala ka ng kumpanya, wala ka ng anak. You lost, Paulo, tumahimik ka, pigil ni Gabriel. Pero hindi siya pinakinggan ng kanyang kapatid. Lumapit si Bianca sa akin. Ang kanyang ngiti ay puno ng kamandag. I heard about Kara. Such a pity. Siguro ay karma iyan dahil sa panggugulo mo sa amin. Ngayong tapos na ang lahat. Bakit hindi ka na lang bumalik sa Cebu at magtago sa lungga mo? Tumingin ako sa kanya, pagkatapos ay kay Paulo, at huli kay Doña Teresa, nakakarating lang. Inilabas ko ang isang folder at inilapag ito sa gitna ng lamesa, sa ibabaw ng kanilang mga baso ng wine. Hindi ako narito para makipag-usap, Bianca. Narito ako para maningil. Sabi ko sa isang boses na kasing talim ng labaha, Paulo, ang lahat ng perang ibiniyahe mo sa mga offshore accounts gamit ang pangalan ko, hinarang na ng AMLC Anti-Money Laundering Council. Bianca, ang patents na ginamit mo para sa collection mo, napatunayan ng peke ang iyong mga lagda sa harap ng forensic experts. Nawala ang kulay sa mukha ni Bianca. What you're lying. At ikaw, Mama Teresa, baling ko sa aking biyenan. Ang lupang kinatatayuan ng building na ito at ng inyong factory. Hindi iyan pag-aari ng Mendoza Holdings, ayon sa tunay at huling testamento ni Don Ricardo na nahanap ko. Ang lupang ito ay nakapangalan sa isang foundation, na ang tanging trustee ay ang asawa ng kanyang pinakapaboritong apo. At ako iyon. Walang ganyang dokumento, sigaw ni Doña Teresa. Kami ang pamilya, kami ang tagapagmana. Ang pamilyang nagnanakaw sa sarili nilang dugo at laman ay hindi karapat-dapat magmana ng kahit ano, tugon ko. Eksaktong pagkatapos niyon, bumukas ang pinto ng boardroom. Isang grupo ng mga NBI agents ang pumasok, pinangunahan ng isang matapang na opisyal, Bianca Salazar, Paulo Mendoza, at Doña Teresa Mendoza.
Anunsyo ng opisyal. Mayroon kaming warrant of arrest para sa inyo sa kasong estafa through falsification of public documents, tax evasion, at large-scale corporate fraud. Ang katahimikan sa silid ay napalitan ng kaguluhan. Narinig ko ang tunog ng pagbagsak ng mga baso ng wine sa sahig. Si Bianca ay nagsimulang magsisigaw. Tinuturo si Gabriel. Tinuturo ang lahat. Sinusubukang isalba ang sarili. Si Paolo naman ay pilit na tumatakas, pero mabilis siyang napusasan ng mga ahente. Gabriel, gawin mo ang paraan. Tulungan mo kami, sigaw ni Doña Teresa habang hinitila siya palabas ng mga pulis. Tumingin si Gabriel sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo. Elena, please. Huwag mong gawin ito sa pamilya ko. We can talk about this. I'll give you everything. Ibinigay mo na ang lahat, Gabriel. Sabi ko habang dahan-dahang kinukuha ang aking bag. Ibinigay mo ang iyong dangal, ang iyong kumpanya, at ang iyong anak. Wala ka nang natitira para ibayad sa akin. Habang isinasakay sila sa mga sasakyan ng pulis sa labas ng building, pinanood ko ang pagbagsak ng imperyong akala ko ay hinding-hindi matitibag. Ang mga flash ng kamera ng mga media na kanina lang ay naghihintay para sa anunsyo ng merger ay naging mga saksi sa kanilang kahihiyan. Ngunit sa gitna ng tagumpay na ito, isang anino ang lumapit sa akin, si Bianca. Habang isinasakay sa patrol car, ay lumingon at may ibinulong na nagpapatigil sa tibok ng aking puso. Akala mo ba ay tapos na ito? Elena, hindi mo pa alam ang buong katotohanan tungkol sa nanay mo at kay Don Ricardo. Bakit sa tingin mo sa'yo ibinigay ang lahat dahil hindi ka lang basta asawa ni Gabriel? Ikaw ay isang pagkakamali na hinding-hindi mabubura. Ang cliffhanger ng gabing ito ay hindi ang pag-aresto sa kanila, kundi ang mga salitang iniwan ni Bianca. Anong pagkakamali? Anong kinalaman ng aking ina sa mga Mendoza na hindi ko pa alam? Tumingin ako sa paligid, sa gitna ng tagumpay at hustisya. Naramdaman ko ang muling paglamig ng hangin. Ang laban para sa Casa Elena ay tapos na. Pero ang laban para sa aking tunay na pagkatao ay nagsisimula pa lamang. Ang mansyon ng mga Mendoza na dati ay simbolo ng kapangyarihan at karangyaan, ngayon ay tila isang malaking libingan na lang ng mga pangarap na nabulok. Ang mga mamahaling chandelier ay balot na ng alikabok, at ang bawat hakbang ko sa marmol na sahig ay lumilikha ng isang malungkot na alingawngaw. Wala na ang mga katulong. Wala na ang mga bisitang mapagkunwari. Tanging ang mga anino na lang ang natitira. Nakatayo ako sa gitna ng sala. Hawak ang isang pulang folder na naglalaman ng dokumento ng foreclosure. Sa isang sulok, nakita ko si Gabriel. Nakaupo siya sa sahig, may hawak na baso ng alak. At ang kanyang hitsura ay malayo sa dating makisig na CEO ng Mendoza Holdings. Ang kanyang balbas ay mahaba na, at ang kanyang mga mata ay wala ng ningning. Nandito ka na pala, mahina niyang sabi. Ang kanyang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa. Narito ka ba para panoorin ang huling sandali ko sa bahay na ito? O narito ka para tawanan ako? Narito ako para tapusin ang lahat, Gabriel. Sagot ko. Ang aking boses ay sapat na lamig para patigilin ang anumang emosyon. Ang bawat sentimong utang nyo, ang bawat kasalanang ginawa nyo, ay dumating na sa kanyang katapusan. Tumayo siya ng pasuray-suray, pilit na lumalapit sa akin. Elena, bakit kailangang umabot sa ganito? Pwede naman tayong magsimulang muli. Bianca is gone. Nasa kulungan na siya. Sina Mama at Paolo, magbabayad na sila. Pero tayo, we can be a family again for Cara. I still love you, Elena. Naramdaman ko ang isang mapait na tawa sa aking lalamunan. Pero nanatili akong seryoso. Love, wag mong gamitin ang salitang iyan. Gabriel, dahil ang alam mong pag-ibig ay ang uri na nananakit at nagnanakaw. Tungkol naman sa pagkakamali na sinabi ni Bianca bago siya arestuhin. Alam ko na ang totoo, napatigil si Gabriel. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Nahanap ko ang mga sulat ni Don Ricardo sa aking ina. Pagpapatuloy ko habang dahan-dahang naglalakad paikot sa kanya. Hindi ako isang pagkakamali. Ang aking ina ang tunay na anak ni Don Ricardo sa labas. Ibig sabihin, ako ang kanyang kaisa-isang kadugo.
Nakarapat-dapat sa lahat ng ito. Ang kasal natin isang plano iyon ni na Doña Teresa para makuha ang mana ko nang hindi niyo kailangang aminin ang katotohanan. Ginamit niyo ako, Gabriel. Mula sa simula, ang layunin niyo lang ay ang pera at lupang ito. Elena, hindi ko alam. Pinilit lang ako ni Mama. Desperado niyang depensa. Ang pagiging sunod-sunuran ay hindi isang dahilan para sirain ang buhay ng ibang tao. Sabi ko nang may pinalidad. Ngayong araw, ang mansyong ito ay opisyal ng kinuha ng bangko. At bilang trustee ng foundation ni Don Ricardo, ako ang may unang opsyon na bilhin ang ari-ariang ito. Kinuha ko ang ₱1 mula sa aking bulsa at inilapag ito sa lamesang gawa sa ivory. Bibilhin ko ang mansyong ito mula sa iyo sa halagang ₱1, Gabriel. Sabi ko, ₱1 para sa 6 na taon ng aking buhay na sinayang mo. ₱1 para sa bawat luhang pinatulo ko sa loob ng bahay na ito. You can't do that. This is worth hundreds of million, or sigaw ni Gabriel. Ang kanyang galit ay muling sumiklab. Wala ka ng pagpipilian, Gabriel. Kung hindi mo ito pipirmahan, ang lahat ng kasong qualified theft at adultery na nakahanda laban sa iyo ay itutuloy ko hanggang sa mabulok ka sa kulungan kasama ni Bianca. Pirmahan mo ito at hahayaan kitang lumabas sa pintuang iyan nang may kaunting dignidad na natitira. Hahayaan kitang makalayo, ngunit hinding-hindi mo na masisilayan si Cara. Napasandal si Gabriel sa pader, tila nauubusan ng hangin. Nakita ko ang pagbagsak ng kanyang balikat, ang pagtanggap ng isang talunang tao. Kinuha niya ang ballpen at nanginginig na nilagdaan ang papel. Nang matapos siya, kinuha ko ang dokumento at ang susi ng mansyon. Saan ako pupunta? Tanong niya ng may pait. Iyan ang tanong na dapat mong sagutin sa sarili mo. Gabriel, dahil mula sa sandaling ito, hindi ka na bahagi ng buhay ko. Ang bawat hakbang mo sa labas ng bahay na ito ay simula ng iyong sariling pagbabayad puri. Sabi ko habang binubuksan ang malaking pinto ng mansyon. Pumasok ang liwanag ng araw mula sa labas. Tumama sa aking mukha na tila isang mainit na haplos ng kalayaan. Habang naglalakad si Gabriel palabas, hindi ko siya nilingon. Hindi puot ang naramdaman ko, kundi isang malalim na kawalan, ang uri ng katahimikan na dumarating matapos ang isang napakalakas na bagyo. Ang mansyong ito, sabi ko sa aking sarili habang pinagmamasdan ang malawak na bakuran. Hindi na ito magiging tahanan ng mga Mendoza. Gagawa ako ng isang shelter dito para sa mga kababaihan at mga bata na biktima ng pang-aabuso. Gagawin kong makabuluhan ang bawat sulok ng lugar na ito. Ang tunog ng pinto na dahan-dahang sumasara ay tila huling tuldok sa isang mahabang pangungusap ng sakit. Ang susi sa aking kamay ay hindi na simbolo ng pagkakakulong, kundi ang susi patungo sa aking bagong buhay. Huminga ako ng malalim, amoy ng sariwang lupa at ulan ang pumasok sa aking mga baga. Ang aking paghihiganti ay tapos na, hindi sa pamamagitan ng dugo, kundi sa pamamagitan ng pagbawi sa aking pangalan at ang paggamit ng aking tagumpay para sa mas mabuting layunin. Ang huling alaala ko sa loob ng mansyong iyon ay ang larawan ni Don Ricardo sa dingding. Tila bahagyang nakangiti ang matanda, na tila ba sinasabing sa wakas. Ang habi ay naging perpekto na rin. Ang paglubog ng araw sa dalampasigan ng Argao ay nagbibigay ng kulay rosas at gintong liwanag sa buong paligid. Ang langit ay tila isang dambuhalang kanvas kung saan ang mga ulap ay maingat na hinabi ng tadhana. 2 taon na ang nakalilipas mula nang huli kong lisanin ang Manila na may sugat sa puso. Ngunit ngayong gabi, bumalik ako rito, hindi bilang biktima, kundi bilang isang reynang may sariling kaharian. Nakatayo ako sa backstage ng pinakamalaking fashion event sa Southeast Asia. Ang bawat modelo ay suot ang aking bagong koleksyon, ang habi ng kalayaan. Hindi na ito gawa sa mga makinang walang kaluluwa. Ang bawat damit ay gawa sa hablon na binuo ng mga kamay ng mga kababaihan mula sa aking shelter sa Cebu. Ang bawat tahi ay may kwento ng pagbangon. Mama, you look so beautiful. Ang maliit na boses ni Cara ang nagpalingon sa akin. Tumakbo siya palapit sa akin. Suot ang isang munting bersyon ng aking disenyo.
Wala na ang bakas ng sakit sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kalusugan at kagalakan. Binuhat ko siya at hinalikan sa pisngi. Siya ang aking pinakamalaking tagumpay. Ang hibla na nagdurugtong sa akin sa katotohanan. Salamat, anak. Handa ka na bang makita ang lahat ng ginawa natin? Tanong ko. Yes, Mama, sabi ni Tito Mateo, ikaw daw ang pinakamagaling sa buong mundo. Sagot niya habang itinuturo ang lalaking nakatayo sa may gilid. Si Mateo, lumapit siya sa amin, nakasuot ng barong na ako mismo ang nagdisenyo. Sa loob ng 2 taon, nanatili siyang nasa tabi ko. Hindi siya ang bayaning nagligtas sa akin mula sa apoy, kundi siya ang nagbigay sa akin ng tubig at lakas para ako mismo ang dumaan sa sunog at lumabas ng mas matatag. The show is about to start. Elena, bulong niya, ang kanyang boses ay puno ng init at paghanga. Hinawakan niya ang aking kamay, isang haplos na hindi nagdidikta, kundi sumusuporta. This is your moment. Ang buong mundo ay naghihintay para sa tunay na Casa Elena. Salamat, Mateo, para sa lahat. Tugon ko. Ang aming mga mata ay nagtagpo sa isang sandali ng malalim na pag-unawa. Ang kilig na nararamdaman ko sa kanya ay hindi tulad ng dati, na parang bagyong nakakalunod. Ito ay tila isang mahinahong agos ng ilog payapa, sigurado at totoo. Nagsimula ang musika. Isang tradisyonal na tunog ng kulintang na hinaluan ng modernong ritmo. Habang isa-isang lumalabas ang mga modelo, narinig ko ang mahinang pag-ungol ng pagkamangha mula sa audience. Ang bawat disenyo ay nagpapakita ng lakas ng isang Pilipina. Sa malaking monitor sa gilid ng stage, isang maikling balita ang lumabas bago ang grand finale. Isang ulat tungkol sa pinal na sentensya ni Bianca Salazar at Paulo Mendoza. 12 taon sa kulungan dahil sa iba't ibang kaso ng fraud. Si Gabriel naman ay nabalitaan kong nasa isang maliit na probinsya. Namumuhay sa kahirapan at pilit na binabayaran ang kanyang mga utang. Wala akong naramdamang tuwa, kundi isang malalim na pakiramdam ng katarungan. Ang bawat isa ay ani kung ano ang itinanim. Nang tawagin ang aking pangalan, lumabas ako sa entablado, hawak ang kamay ni Cara at ni Mateo. Ang buong auditorium ay tumayo para sa isang standing ovation. Ang mga flash ng kamera ay tila mga bituin na bumabagsak sa aking harapan. Ito ang pakiramdam ng tunay na tagumpay, hindi ang pagbagsak ng kaaway, kundi ang pagtayo ng mas mataas kaysa sa kanilang mga kasinungalingan. Pagkatapos ng show, habang nagdiriwang kami sa isang maliit na reception, lumapit sa akin ang aking assistant. May dala siyang isang sobrang kulay kape na may selyong ginto. Miss Elena, may nagpadala po nito. Galing daw po sa isang private courier. Napaka-importante raw po, sabi ng assistant. Kinuha ko ang sobre. Ang selyo ay pamilyar, ito ang selyong ginagamit ng pamilya Villanueva bago pa man sila mabaon sa utang sa mga Mendoza. Nanginginig ang aking kamay habang binubuksan ang sulat sa isang sulok ng silid. Sa loob nito ay may isang lumang susi at isang liham mula sa isang secret benefactor. Elena, ang bawat hibla na iyong hinabi ay nagdala sa iyo sa katotohanan. Ngunit may isang pinto pa na hindi mo nabubuksan. Ang lihim ng iyong ama, ang tunay na dahilan kung bakit ka iniwan ni Don Ricardo ng ganoong kalaking mana, ay hindi lang dahil sa dugo. May isang kasunduan na naganap 30 taon na ang nakalilipas. Kung gusto mong malaman ang huling piraso ng iyong pagkatao, gamitin mo ang susing ito sa lumang parola sa Cebu. Napatitig ako sa susi. Akala ko ay tapos na ang lahat. Akala ko ay buo na ang aking kwento. Pero sa bawat dulo ay may isang bagong simula. At sa bawat sagot ay may isang bagong tanong. Tumingin ako kay Mateo na papalapit sa akin. Ang kanyang mukha ay puno ng kuryosidad. Ngumiti ako sa kanya at itinago ang susi sa aking bulsa. May problema ba, Elena? Tanong niya. Wala, Mateo. Sagot ko habang inilalagay ang aking ulo sa kanyang balikat. Isang panibagong kwento lang na kailangan nating ihabi ng magkasama. Ang gabi ay natapos ng may pag-asa, ngunit ang misteryosong selyo sa aking bulsa ay tila tumitibok. Isang paalala na ang buhay ni Elena Villanueva ay hindi lang isang teleserye ng paghihiganti,
kundi isang epiko ng walang hanggang pagtuklas sa tunay na kahulugan ng pagkatao. Nakatayo ako sa tuktok ng lumang parola sa Argao, Cebu. Ang ihip ng hangin dito ay kakaiba malamig pero may dalang yakap ng katotohanan. Sa aking kamay ay hawak ko ang susi na tinanggap ko noong gabi ng fashion show. Sa harap ko ay isang maliit na baul na gawa sa nara, na sa loob ng 30 taon ay naghintay na mabuksan. Narinig ang mahinang pag-ikot ng kandado habang ipinapasok ko ang susi. Walang ingay ng pagkakalawang, tila ba sadyang nilangisan ito para sa sandaling ito. Pagbukas ko, hindi ginto o pilak ang bumungad sa akin. Ito ay mga sulat, isang lumang larawan, at isang piraso ng telang hablon na may disenyong hindi matatagpuan sa anumang libro. Binasa ko ang huling sulat ng aking ina. Doon ko nalaman ang lahat. Ang aking ina at si Don Ricardo ay nagmahalan ng tapat. Ngunit ang poot ni Doña Teresa ang naglayo sa kanila. Ang aking ina ay hindi lumayo dahil sa pera. Lumayo siya para protektahan ako mula sa kasakiman ng pamilyang Mendoza. Ang mana na iniwan ni Don Ricardo ay hindi bayad pinsala, kundi ang kanyang paraan ng pagkilala na ako ang kanyang tunay na legacy, ang bunga ng isang pag-ibig na mas matibay kaysa sa anumang apelyido. Huminga ako ng malalim. Ang bawat piraso ng puzzle ay nasa lugar na. Ang aking pagkatao ay hindi nabuo dahil sa mga Mendoza, kundi dahil sa tapang ng aking ina at sa talino na dumadaloy sa aking mga ugat. Tumingin ako sa ibaba ng parola. Nakita ko si Cara na masayang nagtatakbo sa buhanginan. Hinahabol ang mga alon. Kasunod niya si Mateo, na laging nakabantay, handang sumalo sa kanya sa bawat pagkakataon. Napangiti ako. Ang pangarap ko noon ay isang buong pamilya sa ilalim ng isang marangyang bubong. Ang natanggap ko ngayon ay isang pamilyang binuo ng katapatan sa ilalim ng malawak na langit. Sila Gabriel, Bianca, at Doña Teresa ay naging bahagi na lamang ng isang madilim na kabanata na tapos na. Nabalitaan ko na si Gabriel ay madalas makitang nakatitig sa mga billboard ng Casa Elena sa Manila. Isang taong pilit na binabalikan ang isang mundong hindi na kanya. Ang kanilang pagdurusa ay hindi ko na kailangang dagdagan pa. Ang mabuhay sa anino ng sarili mong pagkakamali ay ang pinakamabigat na parusa. Napagtanto ko na ang buhay ay parang paghahabi. Minsan, ang mga sinulid ay nagkakabuhol-buhol. Minsan, kailangan mong putulin ang isang bahagi para hindi masira ang buong disenyo. Ang aking karanasan ay nagturo sa akin na ang sakripisyo ay may kahulugan lamang kung ito ay pinahahalagahan. Ang pagpapatawad ay para sa aking sariling katahimikan. Ngunit ang paglimot ay isang kasalanan sa aking dignidad. Mamahalika na, ang ganda ng dagat, sigaw ni Cara mula sa ibaba. Susunod na ako, anak, tugon ko habang dahan-dahang isinasara ang baul. Iniwan ko ang baul sa loob ng parola, ngunit dinala ko ang larawan ng aking ina at ni Don Ricardo. Sa aking pagbaba, naramdaman ko ang bawat hakbang ng aking sapatos sa batong hagdan. Bawat hakbang ay may kasiguraduhan. Bawat hakbang ay may direksyon. Sinalubong ako ni Mateo at inabutan ng isang baso ng sariwang buko juice. Handa ka na bang umuwi? Tanong niya. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pagmamahal. Handa na, sagot ko. Dahil ang tunay na tahanan ay hindi ang building na kinuha ko, kundi ang lugar kung saan ako pwedeng maging ako ng walang takot. Naglakad kaming tatlo sa dalampasigan, habang ang araw ay tuluyan ng nagtatago sa abot tanaw. Ang Casa Elena ay hindi na lang isang brand ng damit. Ito ay naging simbolo ng bawat babaeng muling bumangon mula sa abo ng kataksilan. Isang paalala na sa likod ng bawat masakit na paghahabi, may isang magandang umagang naghihintay. Ang kwento ko ay hindi nagtapos sa isang happy ending na parang sa mga fairy tale. Nagtapos ito sa isang powerful beginning. Isang simula kung saan ako ang may hawak ng ballpen. Ako ang may hawak ng habihan. At ako ang tanging may karapatang magtakda ng kulay ng aking kinabukasan. Ang huling disenyo ng aking buhay ay hindi na kailangang maging perpekto. Kailangan lang itong maging totoo. At sa bawat hibla ng aking bagong simula, wala nang puwang ang anumang kasinungalingan.